Mariang mapalad, sa pananalig mong tapat, sa Diyos na tagang pagligtas. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y napupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad sa lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes, huling araw para sa buwan ng Mayo, at ngayon ay pinagdiriwang natin ang pagdalaw ng mahal na Birhen Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Sabihin niyo nga po, pagdalaw. Ano ba yung mga itsura natin? Nakita niyo ba ang sarili niyo sa salamin? Tinitingnan niyo ba sa umaga pa lang? Ano ba yan? Dahil bagong gising o kahit hindi gising, ganyan ang mukha ninyo. Ibig sabihin, no? Pag bagong gising, medyo seryoso tayo. Yung mukha natin, seryoso. Pero gaya ng sabi ko kanina, ano ba, dahil ba sa bagong gising lang yan? O nasanay na tayo na lagi tayong nakasimangot? Kung hindi man sobrang seryoso, parang yung mukha natin, walang kasaya-saya sa buhay. Bakit ba? Nawawalan ba tayo ng dahilan para maging masaya? O mas nasasanay tayo na mas maging madali na sumimangot, mainit ang ulo, umagang-umaga, nakasambako lang mukha. Kaya kapag nasasalubong kayo sa daan, ay parang ano nangyayari? May problema ba ito?
O idadahilan ninyo, may maintenance na kayo. Side effect ng maintenance. Kasi ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth at sa narinig natin mga pagbasa, ang araw na ito ay araw ng kagalakan at nawa, araw-araw, mas piliin natin na maging masaya kaysa yung malungkot ang buhay natin. Totoo naman may mga pinagdaraanan, totoo naman may mga problema tayo. Totoo, mayroon kayong sakit. Totoo, masakit kapag nirarayuma, kapag mayroong arthritis. Ano pa ba yung mga sa buto-buto? Ano ba yan? Anong tawag dyan? Wala pa kasi ako noon, no? Kayo ang may gout, o kung may gout man yan, o kung ano, no? Pero, di ba, kasi pag itutuon natin doon sa mga sakit, sisimangot talaga tayo niyan. At ano ba tawag dyan? Alibadbad, tama ba yung alibad? Yung umagang-umaga, nakasimangot, umagang-umaga, maingay, umagang-umaga, parang mainit ang ulo. Bakit ba? Wala na naman pera? Gaya ng nasabi ko, ang araw na ito, nawa ay mapaalala sa atin na bawat araw, mayroon tayong dahilan para maging masaya. Kaya nga sinasabi sa atin, magsaya tayo. Lalong-lalo na tayo na nagsisimba araw-araw. Ano ba nangyari sa ating ebanghelyo? Di ba, pagkatapos ng pagdalaw ng anghel kay Maria at ipagkaloob o ibigay kay Maria ang mabuting balita at ito ay kanyang tinanggap, ito ay dinala niya kay Elizabeth. Pagdalaw niya kay Elizabeth, ano ba, pagpunta ba niya, naku, Elizabeth, may problema ako. Buntis si Elizabeth, di ba? Sabi nung anghel, mag-iika-6 na buwan niya na ng kanyang pagdadalang tao. O si Maria, buntis na. Pero nagpunta siya kay Maria para tumulong, ay kay Elizabeth para tumulong. Hindi siya dumalaw para magbigay ng problema. Hindi siya dumalaw para magpabigat kay Elizabeth. Hindi dumalaw siya para tumulong at yung kanyang presensya, hindi lang basta yung presensya ni Maria, kundi ang presensya ng Diyos na nasa sa kanyang buong pagkatao na. Kaya, malayo pa, iba na yung dating ni Maria. Masaya si Elizabeth at nung marinig yung tinig, yung salita, pati yung sanggol sa kanyang tiyan ay naging masaya. Tayo, di ba, araw-araw naman, napapakinggan natin ang mabuting balita. Kaya nga, yung magandang tanong din, pag umuwi kayo, masaya ba sila na umuwi na kayo? Na dumating na kayo? Masaya ba sila na sinasalubong? Kayo ba, sinasalubong ba kayo pag umuwi? O sasalubungin lang kasi hihingi ng pera? O kaya pag uwi nyo pa lang, ang sinabi naman sa atin, sumayin niyo ang Panginoon at sinabi naman din natin at sumayin niyo rin. Kaya lang, pag uwi sa bahay, ano ba? Tanghali na. Nakahiga pa kayo dyan. Wala ba tayong natanggap na mabuting balita? Magandang mapagnilayan kasi yan, yung mga bagay na ganito. Kasi sabi nga ng kanta ng mga charismatic ng El Shaddai, ang buhay ng Kristiyano ay, masaya ba kayo sa buhay ninyo? Kasi pag hindi kayo masaya, ang mangyayari, ahawaan ninyo ang mga tao sa paligid ninyo na hindi rin maging masaya. Kaya pag masaya kayo, hawa din yan, magiging masaya sila. Kaya tingnan natin, suriin natin kung ano ba ang nagiging dulot natin na tayo higit na nakapakinig ng mabuting balita, naging masaya ba tayo? At nakukuha ba kasi maraming dahilan para maging malungkot. Marami kang pwedeng isipin na ikalulungkot mo.
Pero katulad ni Maria, marami ding dahilan para piliin natin mas maging masaya. Kung pipiliin mo ang maging malungkot, tiyakin mo na meron kang insurance. Tiyakin mo na sapat yung payout na nakukuha ninyo every 2 months. Kasi mahal ang maintenance. Di ba? Ang isang taong masayahin, hindi nangangailangan ng maintenance. Kasi meron siyang sariling therapy. Di ba? Yung maging masaya. Yung sabi nga ng mga eksperto, di ba? Yung pagtawa, yung pagngiti, nakakabuhay ng dugo. Subukan nyo. Sino ba mga nagbe-maintenance dito? Try nyo po. No? Mas ugaliin ninyo maging masaya araw-araw. Baka makita ninyo yung malaking pagbabago sa katawan ninyo. Na magugulat kayo, hindi na pala kayo umiinom ng maintenance ninyo. Kasi ang maintenance natin para maging masaya ay tanggapin ang salita ng Diyos. Pakinggan ito, unawain ito ng mabuti. Given na yan, no? Given naman na ilan lang ba ang bata dito? Dadalawa lang. Lahat tayo tumatanda na. Given na yan. May edad na tayo, di ba? May edad na tayo. Kaya ulitin ko po, no? Mas piliin natin at mas sumanap tayo ng dahilan para maging masaya kaysa ang isipin ang mga magpapalungkot sa atin. Amen?